Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi saan man tayong sulok ng mundo naroroon, mga ka-BTV ko dyan. Shoutout pala sa ating mga bagong subscriber dyan at sa mga datihan natin subscriber. Yun na nga mga ka-BTV, kahapon po ay inimpeach na po talaga ng House of Representatives ang ating VP Sara Duterte. Talaga pong masasaya po yung mga makakaliwa, yung Makabayan Black at saka itong si Franz Castro. Ayan po, di ba? Masaya pa, makikita nyo ang plastic ng ngiti nitong si Franz Castro kahapon. Talagang nung in-interview pa siya, nagkukunwari pa siyang hindi niya alam, pero makikita nyo naman po sa mukha nitong makapal ang mukha nitong Franz Castro na to na talagang alam niya na ang mangyayari kahapon. Pero ganun pa rin po, wag po tayong mawawala ng pag-asa mga kadidiis ko dyan, at mga kababayan kong nasa Pilipinas na kadidiis natin at mga kapwa ko OFW yung kadidiis natin dyan. Wag po tayong mawawala ng pag-asa at sigurado pa pong mauupo po ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte sa 2028. Yan po ang masasabi ko sa inyo. At hindi po yan ma-impeach, sa totoo lang po, yan po ang malakas kong paniniwala. So wag na po natin patagalin to mga idol at panoorin po natin to. Masayang masaya si Franz Castro kahapon, pero dismayado siya at nagbigay siya ng hamon sa Senate President na si Chis Escudero mga idol. Pakinggan po natin ang kanyang hamon kay Chis Escudero. President Escudero na ngayon na at this hour patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court, wala sa panahon, wala yung time constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami na ngayon na namin ipinasa. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, hinahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, i-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taong bayan sa mga senador natin dahil sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, nasa kanila yung ibinigay ng taong bayan na papel talaga bilang impeachment judge na kaya kung hindi nila gagampanan yung tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon, I think mag-iisip ang taong bayan na kung iboboto pa sila o hindi. Ayun na nga mga ka-BTV, narinig nyo na po ang pahayag nitong si Franz Castro. Ang kapal talaga ng mukha mo, Franz Castro. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Sino ka ba? Sino ka ba, Franz Castro? Para utusan mo ang Senate President na i-convene ang Senado para sa pansarili mong kagustuhan? Uutusan mo si Chis Escudero? Sino ka ba? Isa kang congresswoman na convicted, baka nakakalimutan mo. Huwag kang masyadong presko ang datingan mo, di ba? Hahamunin mo pa si Chis Escudero na i-convene ang Senado at buoy na ang impeachment court para kay VP Sara. Tapos sasabihin mo pa pag hindi sinunod ang sinabi mo, maraming kababayan ang madidismaya dahil trabaho nila yan. Hoy, makapal ang mukhang Franz Castro. Ito sasabihin ko sa iyo. Ilan lang kayong gustong ma-impeach ang aming VP Sara Duterte. Kayong mga makakaliwang grupo ang talagang gustong ma-impeach at itong si Tambaloslos dahil gustong maupo na Vice President tong House Speaker nyo dyan sa House of Representatives. Yan kayo, kaya kayo nagsanib puwersa, di ba? Ikaw, Franz Castro, tatanungin kita. Sa tingin mo ba, karapat dapat kang iboto ng sambayan ng Pilipino? Mga kababayan ko at mga ka-BTV ko,
Tandaan nyo po ang mukha nitong makapal na mukha nitong si Franz Castro. Tumatakbo po na senador to. Wag na wag po nating butuhan to at wag na wag po nating ilagay sa Senado yang Franz Castro na yan. Dahil wala pong ginagawa po yan sa gobyerno kundi manggulo. At hindi nyo po nakikita ang sasaya nila kahapon dahil nga na-impeach si BP Sara sa Kongreso. Wag po tayong panghihinaan ng loob mga kababayan ko at mga ka-BTV. Wag po tayo paghihinaan ng loob. Lalong-lalo na po ang mga ka-DDS natin dyan. Dahil po, hindi po nila mapapatalsik si BP Sara. Yan po ang sasabihin ko sa inyo. Mauupo po sa 2028 bilang isang presidente ang ating BP Inday Sara Duterte. Yan lang po ang masasabi ko sa mga makakaliwang grupo na to. Hindi po kayo magtatagumpay at itong si Tambaloslos, kahit anong gawin mo Tambaloslos, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magiging presidente dahil ayaw sa iyo ng sambayan ng Pilipino. Halatang halata na ang mga ginagawa nyo. Ang pagnanakaw nyo ng kaban ng bayan at ang panggugulo nitong mga makakaliwang grupo. Mga kababayan ko, magising na po tayo sa katotohanan na sobrang talamak na po ang kurakot dyan sa Pilipinas, sa ating gobyerno. Nakakatawa mga ka-BTV at mga ka-DDS at mga kababayan ko, naglabas ng pahayag noon itong si Bongit na hindi daw siya at tutol daw siya sa impeachment kay BP Sara. Pero ano pong nangyari? Anak niya pa mismo ang nangungunang pumirma dyan sa impeachment ni Sara. Anak niya na itong si Sandro Marcos. Di ba? Alam niyo po ba, ito lang po mga ka-BTV at mga ka-DDS at mga kababayan ko. Balikan po natin yung sinabi niya nung naglabas ng pahayag si BP Sara about doon sa pag ginorgor siya, mayroon na siyang kinausap. Di ba po naglabas din itong si Bonget ng pahayag niya na hindi niya hahayaan at papalagan niya to? Ito na po yun, mga kababayan ko at mga ka-BTV at mga ka-DDS ko. Ito na po yun. Pag sabi niya po ng ganun, di ba, naglabas siya, natutol siya sa impeachment ni Inday Sara. Pambubudol po yun, mga kababayan ko, mga ka-DDS at mga ka-BTV. Pambubudol po yun. Kasi po, ginawa niya lang po yun para ilihis ang utak ng mga sambayan ng Pilipino na hindi siya pag-isipan na siya talaga ang punot dulo ng pag-impeach kay BP Sara. I-analyze nyo po ng maayos mga kababayan ko at mga ka-DDS at mga ka-BTV. Di ba po? Huwag po tayong maniwala na hindi nila alam yan at hindi alam ni Bongit yan at hindi alam ng Malacanang yan ginagawa ng House of Representatives. Alam po yan at siya po ang pinaka puno niyan. Ba't pipirma yung anak niya pinakauna? Anong ibig sabihin nun? Hindi siya ginagalang ng anak niya bilang isang tatay at bilang isang presidente? Kalukuhan po yun. Huwag po tayong magpabudol ulit, mga kababayan ko, sa presidenteng ito. Marami pong nagsasabing weak president po ito. Weak po ito masasabi dahil hindi at walang proyektong nagagawa at walang pakialam sambayan ng Pilipino itong presidente natin na to. Pero patraidor po at palihim po ang pag-atake nito sa mga Duterte. Mga galamay niya lang po ang pinapagalaw niya. Pero ang utos ay nasa kanya pa rin po. Yan po ang opinion ko dyan. Kaya wag po tayong maniwala
nasasabihin niya na naman na wala silang alam at hindi sila nakikialam dyan sa impeachment na nangyayari kay BP Sara. Huwag po tayong maniwala. Kalukuhan po yan. At bakit po? Kasi noon, nabudol na tayo at akala niya siguro pwede niya tayong ulit-ulitin, budulin ngayon. Huwag po tayong magpabudol ulit, mga kababayan ko. At isang strategy na naman po itong ginawa nila na pag-impeach kay BP Sara para po makalimutan natin ang nangyari sa Baykam na maraming blanco at lumabas na nga po yung pahayag ng Supreme Court at pinagpapaliwanag na po sila sa loob ng 10 araw. Inaantay po ang kanilang paliwanag. Kaya po, wag po natin kalimutan lahat. Isa pa po, wag po natin kalimutan yung laban ng ating mga ka-DDS vlogger na nag-file ng petisyon dyan sa Supreme Court. Wag din po natin silang pababayaan. Isa po sila sa nagpapahayag ng katotohanan. At wag po tayong panghihinaan ng loob, mga ka-DDS, mga kababayan ko. Tuloy po natin kung ano po ang ating naumpisahan. At wag po nating hayaan na busalan ang ating mga bibig at patahimikin tayo ng mga nasa gobyerno na to. Ilabas po natin ang ating mga boses at opinyon at ipaalam po natin sa sambayan ng Pilipino kung ano ang mga ginagawa nitong mga nasa gobyerno na to, nakatiwalian at pangungurakot ng kaban ng bayan. Hanggang dito na lang po, mga kababayan ko at mga ka-DDS at mga ka-BTV. Ingat po tayo lagi. At lagi po nating tandaan, God is good all the time. God bless you all po. BTV React po is now signing off.